Alright. Ayun. Hello. Good evening po mga kababayan ko. It's already 7:34 in the evening here, Philippine Standard Time. Hello po mga kababayan. Kamusta po kayo lahat dyan? This is your truly Mr. Sponsor, no? Kita-kita na naman ho tayo dito sa channel ni Ballpoint Man 2.0. Ayun. Aba. Oh. Kamusta ho kayo lahat dyan? Mga kababayan ko, no, magbibigay na naman ho tayo ng konting reaction. Syempre, naghahatid, no, Mr. MS, naghahatid ng chismis balita po sa ating inang bayan. No, ito po ang inyong laging hatid ng chismis balita ba? Good evening po sa lahat, Sir Francis Winnipeg and Libra October, at ito may kanji pa, si Ma'am Lynn Segovia, no? Mega love shoutout din po sa inyo lahat, no? Bago po tayo magbigay ng konting reaksyon na chismis balita, Sir Gerardo Ramirez, mega love shoutout din po. At syempre, may mega love shoutout din po sa lahat ng mga Pilipino na nanonood, naka-tune in po sa channel ni Ballpoint Man 2.0, Sir Sonny Ubing, at sa lahat pa po, no, sa ating mga kapwa Pilipino, Ma'am Evelyn Buyo, Ma'am Rose and Ma'am Evelyn, Ma'am Dolly Babes Castro, syempre sa ating mga kakilala, no, Bawo Makapogi, syempre si Ballpoint Man 2.0, and Ma'am Maria Teresa Sara, Teresa, Zara, mega love shoutout din po sa iyo, ma'am. Ayun. Good evening, no? Magandang araw, lagi possible pa yung nakaano lang po, no, mga kababayan. This is yours truly, Mr. Sponsor, no, Mr. MS. Meron tayong munting channel pero hindi na po tayo nakapag-live, no? Ilang araw na. Ilang gabi. Mga kababayan ko, try natin mamaya po, no, try natin kung makakaya natin, no? Baka matuyuan tayo dito sa lalamunan ho natin, no. Mega love shoutout din po Black and Ma'am Angie, no, Ma'am Angelita Lozada, mega love shoutout din po, no. Ayun, itong mga kurapang hinulog biglang nagkakasakit, sabi niya pag hinuhuli, sabi ni Sir Oliver. Hindi pa tayo nagpumpisa bumabanat na si Sir. Ayun, mga kababayan ko, no? Good evening, magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali po sa inyo lahat dyan, mga kababayan ko, no? Lalo na sa ating mga kababayan, mga OFW sa Europe, sa US, at sa Middle East man, sa Asia Minor and Asia Major, sa Japan, saan man kayo, Taiwan man kayo, Singapore, Canada, Germany, saan man kayo sulok ng mundo, mga kababayan. Ay, mega love shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko man kayo ma-shoutout po lahat sa dami ho ninyo, no? Pero mega love shoutout po. Dahil kayo ang tunay na Pilipino. Pilipinong mga modern bayani ng ating inang bayan. At syempre mga kababayan din ho natin sila Sir Joe Cartina, Lance Cristiano Baldan, sino pa? Sir Edgar, Sarmaniego, sino pa to? Si Regino Garcia, Sir Oliver, at sa lahat po na nakasubaybay, Ma'am Leticia Tixon, mega love shoutout po. At yun po, no? Hello, here we go. Magandang buhay, magandang araw, magandang panimula na naman po ito sa ating buhay, no, mga kababayan. Di ba? Ay, nako naman talaga. Itong parang nakakaumay na rin, no? Itong kung lagi nating iisipin itong nangyayari at mga issue sa ating inang bayan, lalo na dito sa ating bansang Pilipinas, no? Ay sila na lang mismo ay nag-aaway at sila mismo ay gustong tama, walang mali ho sa kanila. Aba, puro kasi mga abogado no? Mga kababayan, mga abogado ho ba o mga abogago? Di ba?
Oh, di ba? Oh, sige po. Eto, kasi eto, pababayad ko, mga nangyayari sa ating inabayad. Parang ano lang, sarsuela. Opo, parang pelikulang walang katapusan. Oh, di ba? Oh, may mga diskarte, may mga technique ng mga delaying tactics, may mga nag-act like a victim at may nagkakasakit agad. Aba! Hanggang ngayon, no? Mga kababayan. Mga kababayan, ganun pa rin, no? Walang, walang katapusan. Ay, nako naman. O, di ba? Parang no? Style nyo, bulok! O, di ba? Ito, bagyan mo natin ng reaction, mga kababayan ko. Siyempre, para paano naman ho tayo, Mike? Yeah. Anak naman ng buhay talaga. Ito po, mga kababayan ko. Una pa daw nakulong yung mga nagsasalita. Ano daw, mga kababayan? Ito kasi ang ating pinakamamahal na dating Mike, Sir Mike, no? Ating lang silang irespetuhin po rin natin sila. Ang ating idol na si Mike Defensor, kaya kahapon ay nahuli na. Kaya may bagong bracelet sila. Hindi sa ginto Silver lang yan, silver bakal. Mga kababayan ko, silver lang yan. Bakal lang yan. Pero ang ganda, di ba po? Bagay na bagay. Balikan natin ito. Kayo po, masaya ba ho o ano ba? Pero mga korap wala pa rin nakukulong hanggang ngayon. Aba! Wala akong nakukulong hanggang ngayon. Kaya nga si ating Senador Jinggoy Estrada ay nakulong na. Ang ating former president ay nakulong na rin, Si Diskaya. Sino pa ba? Ang dami nila, Anak na ng buhay. Bagong bracelet mga kababayan ko ng ating dating mambabatas na si Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Esterito ay parehong nahaharap sa kasong plunder. Ay nako mga kababayan, pag sila ang nahuhuli ay ang iba naman ay nagkakasakit agad. Nagkaka-high blood sila. Ay nako naman talaga ang inyong lolo nga medyo may rayuma na pero malakas pa rin. Ay nako naman talaga mga kababayan ko, kita nyo yan. Bakit ba ang sabi niya dito, yung mga korap daw hindi nakukulong. Ito po. Mga korap daw yung mga nagsasalita daw ay hindi kayo nang umaamin kayo kaya nakukulong kayo. Di ba? Mga kababayan, Sir Crispin Mendez, si Navik. Hello po, Anak ng buhay. Siya tuloy nakulong nagsasalita ka
Kaya ka nakukulong. Naman talaga, zero. Alam mo naman, pag walang harong korupsyon, bakit ka bakit ka nagkakaganyan kung walang halong korupsyon? Ikaw, korap ka rin eh. Yung mga korap daw, hindi nakukulong. Siya ba, hindi siya korap? Di ba mga kababayan ko? Anong masasabi nyo po dyan? Kung sino din yung puro naman sila talaga eh. Wala akong pakialam sana sa kanila eh. Kaso lang ito, halos sila, mga korap naman, sila mismo yung pinapakulong yung, yung mga ayaw nila. Sila naman mismo talaga gumagawa ng kalokohan. Tapos gagayahin yung mga style ng ating dating president na may neck brace. Tulad ng ating Senator Bong Revilla. Nagkakaano yung paala. Ay, nako. Ang ating former president, Joseph Ejercito Estrada, ganun din. Ating, ano ba yun? Si Sir Bunuan, ganun din. Ang dami ho nilang style, pero pag sila pa yung nakaupo, parang mga tigre, no? Nakakainin ka talaga ng buo. Babalatan ka ng buo, mga kababayan. Pero pag sila naman, ngayon nag-act like a victim sila. Pero para sa akin ho, isa rin ho yung, para sa akin, opinion ko ho, mga kababayan, mga kasubaybay, no? Kasi ang ganyang hong tirada, mga kababayan, mga kasubaybay, no? Mga kasuporta. Pag ganyan, no? Pag sa akin bakit sila nagpapahuli? In order, para sa akin, no, opinion ko. Ano po ang opinion nyo, mga kababayan ko? Parang pinipirata tayo eh. Kung hindi nila madala sa rally, magpapahuli ho sila. Bakit naman ho? Bakit ko nasasabi na parang napipirata ho tayo? Kasi pag nahuli ho sila, mas marami hong makikinsimpatya. Mas marami hong maaawa, mga kababayan ko, at mas marami hong magsasabi, no? Lalo na sa mga mabibiktima ho nila ng kanilang mga paawa. Mga pa-victim. Para sa akin ho, mga kababayan ko. Kasi pag nahuli ka, syempre ikaw na yung biktima, ikaw na yung kawawa. Syempre may maaawa sa iyo, makikisimpatya. At ito naman yung nagpakulong sa iyo, kung sino man yung mga ayaw sa iyo at napakulong ka at nagpahuli ka dahil nagpahuli ka, parang style ni Manong Chabet. Ang pera kasi, kung may piyansa man ho ito, mga kababayan, mga kasubaybay, kaso freeze na rin yung mga nila, hindi na rin sila pwedeng lumabas ng bansa, no, mga kababayan ko, pero pwede sila pumasok. Hindi sila pwedeng lumabas sa ating bansa, pero pwede ho sila pumasok sa kulungan. Di ba mga kababayan, mga kasubaybay? Pero bago po tayo magpatuloy, mga kababayan, mga kasubaybay, paki-like, subscribe, and share naman ho sa channel ni Ballpoint Man 2.0. Ano kalembang naman ho, dahil kayo naman ho, alam ko naman, mayroon naman kayong pusong mapagmahal. Ba? Alam niyo mga apo, ganito ho yun. Pag nagpapahuli ka, ikaw yung kukuha ng simpatya dyan. Tapos, ang lalabas na masama ho dito ay yung nagpahuli sa'yo. Diba ho? Ngayon, nakikita nyo na ang mga diferensya at kung sino ang may diferensya. Diba? Pag ang gagaling eh. Kung may piyansa naman ito, katiting lang, kaya nga mag-donate ng 30 million eh. Diba mga kababayan ko? By letters, mga kababayan ko. By letters eh. May letter D. May letter B. Aba! Yung kulang na lang ho na letra ay letter P. Aray ba? Anak naman ang buhay niya. Lalong ginaganahan ang lolo nyo ngayon. Yung
isa nga kung sino pa talaga yung may hiwa sa mukha, Amo kung sino pa talaga na mahiwa sa mukha, ito pa na mga walang hiya, di ba po? Kaya sabi ni Sir, ni Joker Tina, lakas talaga maka-impluwensya ni Jim. Ang lakas talaga kasi lahat na ginaya na siya di ba? Yung tinatawag nating pa-victim. Pag nagpa-victim ka pag nagpa-victim ka, syempre naman, maawa sa'yo yung mga kapulisan. Masikip ang dibdib. Aba! High blood. Pero pag nagsalita sila at kung koda sila ng koda, sila actually, ako wala naman sanang pakialam mga kababayan ko kasi wala naman sila talagang pakialam sa atin. Tama ho ba? Mga kababayan ko. Ito pag-usapan natin sila kasi pag-usapan natin mga kababayan ko. Syempre, pag-usapan na lang. Kasi po pag ganito, mga leader sa ating inang bayan, paano uunlad tayo? Pag lagi na lang ganito, sila yung nagkakasuhan, pag may nakulong, pag iba na naman yung admin yung administrasyon, papakulong na naman yung kung sino yung, bawian tulad doon yan sinabi ng ating BP, di ba? Maghihiganti talaga yan. So sa atin and the next election, and the next 2028 election, I want you to know, but it's up to you already. Alam nyo naman ang mga ganyang mga politiko, kung ganun pa rin sila, at ganun pa rin ang ating i-elect, bilang mamumuno o mga tagpapamuno ng ating inang bayan, barangay man, lungsod man, o ating buong bansang Pilipinas, wala. Parang sarswela lang Parang binabalik lang natin kung ano yung dati. Diba po? Kita nyo yan. Dalawa lang yan na kulong ka dahil may kasalanan ka or nagpapakulong ka para lang makakuha ng simpatya. Diba po? Kasi nung hindi pa sila ikinulong, ang tatapang naman nila. Nung ikinulong na sila, nagkakasakit na, sasabihin na yung mga may kaso dyan na bakit hindi nakulong, bakit kami, nauna kaming naikulong, umamin kayo Hindi yan the evidence has been planted, kundi the evidence it shows, nagpakita talaga na ganyan kayo. It shows, no shows naman. Sorry po sa grammar natin. Di ba po? Yan ang sakit natin. So, kung ayaw na natin mabalik sa dati na ganito hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ating inang bayan, magulo, mga kababayan ko, wag na natin piliin ang mga ganitong mga opisyales. Bakit Nakikita nyo na hindi na sa serbisyo publiko kundi serbisyo sa kanilang sarili at sa kanilang interes. Diba po? Kung sa inyo, bahala kayo. Basta sa akin, ganyan yung pagkakaintindi ko, ganyan ang opinion ko. Sa inyo po, ano masasabi nyo mga kababayan ko? Diba po? Next topic tayo. Ang gagaling Nakikita nyo naman kung ano talaga yung mga galawang alam nyo ang lolo nyo ay hindi naman ipinanganak kahapon lang. Hindi, nung nakaraan pa Kasi pag sinabi fake news tayo, wala na naman. Isinugod sa ospital dahil masama yung pakiramdam. Bakit biglang nagkakasakit nung nahuli na? Nagpapa-flying kiss pa nga sila Kung mag-rally, kung nandyan naman sa Senate, kung anong mga hearing, ang tatapang, ganun yung mukha. Pag nahuli na, nagkakasakit, may high blood, may hypertension, may diabetes, may sakit sa tuhod, ang ano-ano na lang. Ang lolo nyo nga, hindi na nagre-reklamo, nandito pa rin, naghahanap buhay. Anak naman talaga,
Ay, ay, nako. Di ba ho, mga kababayan? Nakikita nyo ho yan kung gaano tayo ginagago nila. Kala nila magagago pa ho nila yung mga Pilipino. Pwera na lang ho sa nagpapaloko eh. Wala tayong magawa dyan. Nagpapaloko ho sila eh. Di ba po mga kababayan ko? Ito, bigyan po natin ng reaksyon ito. Itong nangyayari. Kahit konti lang ho mga kababayan ko, no? Matapang naman talaga si Senator Marcoleta, pero syempre dapat yung katapangan para sa inang bayan, hindi sa pansarili. Ito po yung hearing. Bigyan lang ho natin ng itong impeachment trial ni VP Sara. No, pakinggan lang ho natin yung kanilang mga diskusyon at kanilang mga napag-usapan doon sa Senate. Ayun, no. Di ba ho? In-acknowledge nila ho dito lahat. Kung sino po yung nakakapanood dito, in-acknowledge yung former president, lahat ho, in-acknowledge dito sa Senate. Tapos, eto na. Dito na nagkakabanggaan. Brainstorming at battle of the brain ito. At kung sino talaga, dito mo ho makikita at dito ho natin makikita kung sino talaga ang may knowledge patungkol sa batas ng ating inang bayan at sa mga batas ho na inimplement nila at sa mga batas ho na sang-ayon lang ho sa kanila, magkabilang panig, at dito naman ho natin makikita na meron ding batas na bumabangga para protektahan yung batas na ito. At meron namang isang batas na ibabanggain yung isa para yung isang batas naman ay babaliin. Dito no ho natin makikita sa itong impeachment trial laban mo sa ating BP na hindi naman ho talaga kumarap ng harap-harapan. Good evening sa lahat, no, Sir Ma'am Marivic Cabrasos, Ma'am Leticia Buena Camino, and Sir Felix. Sa lahat dito, Gabi Farmboy, salamat to sa lahat, no. Sa lahat to, kahit mga bashers, welcome ho dito. Opinion lang ho natin ito. Opo. Ito kasi may mga may mga legal maxi, no? Yung patungkol sa mga batas, no? Kung saan ito yun. At ito mga dati pa ho ito, mga Latin, no? Ay mga Espanyol, no? Tawag nila Latin. Kaso meron naman ho Tagalog. Pareso ni Senator Robin, ginugugel. Di ba? Believe ka doon na senador yun, ha? Nagugugel. Anak na wala buhay. Tagapagpadupad ka ng batas pero nako, ayoko na magsalita pero patuloy lang ho natin, mga kababayan ko. Opo. Yung kasi ito mga magkakapanig, yung minorities and majorities ay parang yung isa ayaw dito sa sinasabi ng majority, yung minority ayaw naman nung majority ayaw naman dito sa sinasabi yung majority ayaw naman dito sa sinasabi ng minority. Kaya dito ho sila nagkakagulo dahil imbis ho na pag-usapan ho nila, ang nakikita na ho dito ay parang kampi-kampihan na lang. Imbis na yung batas sana ang kanilang protektahan, bakit ano ba ang procedures o mga proceedings o ano ba ang mga basihan patungkol ho dito sa pag-impeach sa ating BP Sara.
yung impeachment trial. Kaya nga ho nandyan ho sila para pag-usapan ho nila. Pero kung napapanood nyo ito, 4 na oras ho ito eh. Nagkakasalungatan. Pero that last part naman ay nakikita ko, ay the middle part na parang itong si Senator Chis Escudero ay marunong talaga siya. Nakikita ho naman ninyo. Marunong ho talaga siya. Pero hindi ibig sabihin, mga kababayan ko, dahil marunong siya, exempted na siya sa kaso rin na dapat niyang kaharapin. No. Hindi dapat sa batas is walang exemption. No, 'di ba? Nakasulat ho 'yan, Ignorance of the law excuses no one. Kahit nga sila mga abogado sila, mga senador na ho sila, may mga kasalanan din ho silang ginagawa. At hindi lang ho kasalanan sa pansarili, kundi kasalanan ho talaga sa ating sambayanan, lalo na tayo sa Filipino community. Dahil hindi ho ito biro eh. Itong mga pinag-uusapan nila patungkol dito sa impeachment, yung mga death threats at kung ano-ano pa, mga kababayan, mga kasubaybay. Yung iba mga obvious na parang gusto lang nila for their own sake, for their own safety. O di ba ho, nagkapanig-panig para ma-safety ka? No. Para ho sa akin, dapat pantay-pantay. Kasi kahit nga tayo na ordinaryong tao yung yung batas nga di ba? Anong sabi doon, no? Ignorance of the law excuses no one, no? Kahit nga tayo, kahit mangmang yung nga sabi nga ng isang kanta, no? Malalaman ba ng mangmang kung wala siyang alam? Kaso ito yung nakasaad. That's the Constitution. Yan ang batas ng ating inang bayan. Minsan bias ho talaga, hindi lang minsan, kundi bias ho talaga. At ito, yan ang pinakamasakit ho sa ating inang bayan, ang mga nangyayari ho ngayon. Dahil kakaiba na ho talaga. No? Hindi na ho tulad dati na may respeto sa bawat isa. Ito nga, nagbabangayan ho sila. Lahat-lahat ho sila. We do not know kung anong mga partido sila, kung ano yung sino nagsasabi ng katotohanan. Majority, minority, they want to in order to makikita natin, in order to escape or what we had done sa ating inang bayan, or para lang ma-impeach itong ating BP Sara, or para makasuhan din at pababain din ng ating Pangulo ng Bansang Pilipinas. Diba ko? Ang dami, mga proceedings, mga kung ano-ano pa. Tama, di ba? Ito yung sinabi ho ni ni Senador Tito Soto. Ang dito, yung publiko. Kasi we are the Republic of the Philippines. We are the Filipino. Kaya nga, sabi ni Ma'am Teresa, agree ho siya sa sinasabi ho natin na dapat it should be equal, no? Ang batas dapat equal. Mayaman, mahirap, mambabatas ka man, senador ka man, ordinaryong tao ka man, dapat it should be equal. Yan ang pagtrato sana sa atin. Hindi lang ho dahil mayaman ka, hindi lang ho dahil ikaw ay nagpapatupad ng batas, so ikaw ay nagpapatupad ng batas, kailangan mo rin baliin yung batas. Or gagawa ka ng kabutihan para matabunan lang yung kasalanan mo ho dati. Hindi ako nagmamalinis. I am not, naman, may mga nagawa rin ho tayong kamalian. Pero yung pagbabago, it's a process. Kahit magbago ka, pero kung may kasalanan ka ho talaga na ginawa, dapat mo talaga pagbayaran yun. The poor thing is, ito ho nangyayari sa ating inang bayan. Kung sino pa ho yung mga mambabatas, sila pa ho yung nagbabalahura sa batas. Sila pa ho yung nagmamaliit sa atin. Sila pa ho yung inaapakan ang ating mga prinsipyo, ang ating kalayaan. Kung ano man yung dapat to sa atin. Hindi lang ho sa atin na the community, sa mga Pilipino, kundi sa ating inang bayan, buong bansa ho yan. Kaya bakit ito nangyayari, itong nagkakawatak-watak? Bakit ho nangyayari itong pagkakahiwalay? Yung mga grupo-grupo ho nila. It's because of this batas na sila lang mismo ay nagbabanggaan.
para lang ho, matabunan lang ho yung kanilang mga nagawang kabulastugan. So dapat it should be equal. Para naman ho, makita ng sambayan ng Pilipino, especially sa next generation na susunod ho sa atin yung mga kabataan, na dapat kung sino yung may kasalanan, yun ang mahahatulan. Mambabatas ka man, mayaman, mahirap mayaman ka man, it should be equal. Di ba po mga kababayan? At ito pa. Patuloy mo natin. Ayun. Ayun ito na. Dito pa lang nag-uumpisa pa lang ho sila, mayroon ng mga objections. Pero it's a kalayaan ho yan ng bawat mambabatas to ask a question, to insist kung ano yung dapat sana, or kung maliman yung kanilang opinion, dapat irespeto. Dapat pag-usapan, no? Yung hindi naman talaga yan na hindi naman debate yan pinag-uusapan nga yan. Hindi dapat sila magdi-debate diyan. Kaso lang, marami matatalino sila Opo. Ito yung nangyayari dito, hindi na talaga Parang nag-aano na ho sila dito. Nag-i-explain na ng kanilang mga hinanaing, no? Ganito, ganyan. Pero kung napanood nyo ito, mga kababayan, mga kasubaybay, no? Hindi na natin ito patatagalin, no? Nagsasakitan sila ho dito yan ho ang nangyayari. At ito naman yung, ako kahit minsan nakakita ko rin na dapat yung uupo talaga yung Senate President. Bakit itong si Senator Chis Escudero? Pero but I respect all of them. At especially itong si Senator Chis Escudero. Siya talaga ho yung abogado. Alam naman ho natin, veterans na ho yan. Lahat alam niya na, Philippine Constitution, lahat ng mga articles, alam ho nila yan. Iba talaga ho yung may karanasan. Yung veterano ka na kaysa baguhan ka. Kasi yung baguhan medyo ipit pa. At syempre, kung ikaw ay senador, mas maganda ho talaga na napag-aralan mo kung ano yung profession mo. Dahil doon ka minsan masasabit Hindi ka tulad ng ating idol, 'di ba? Nang Google. Kahit masasabi rin natin may mga batas din sila napatupad, pero mas maganda ho talaga kung ano yung position mo, doon ka fit Fit ka doon dahil ganun yung profession mo. Hindi yung dahil sa popular ka lang, di ba po, mga kababayan? Kasi yung popularity, minsan, ano lang yan nagagamit. It's because sikat ka. It's because idol ka nila. Hindi dahil ganun talaga yung linya mo. Hindi yan pelikula Itong batas sa ating inang bayan, yung pagiging senador, hindi basta-basta ho. Kaso lang, minsan nagagamit yung pagiging popular. At dyan ho sila minsan, na kababayan, o dyan ho sila din, medyo hindi magkakaunawaan. Kasi iba-iba yung explanation ng bawat isa. Iba-iba yung mga no? Di ba po? Anak naman ng buhay talaga Uy, bakit may dito? Uy.
dito yung ang ayaw ko na part, yung medyo nagsasagutan na ho. Di ba? Mas maganda naman ho talaga irespeto yung bawat isa. May punto din si Senator Cayetano, pero ito na pinaano na si Senator Lacson na yung ano So ibig sabihin sana, ano na yun. Understood na yun na si Senator Pinky ba? Ay nako, 'di ba sila lang naman kahit hindi na ho natin i-explain kung napapanood niyo ito. No, kung ito nakasubaybayan niyo, ang hirap. No? Ang hirap nila kung sino ba talaga yung tama ho sa kanila. Nag-aano sila nag-uumpugan At ito pa yung napansin ko po. Dapat Senate President talaga according to the law, according to the rules of the Senate before, mga lumang nila. At sa bago naman, na dapat ang Senate President lang, nandito na naman si na pwede appoint pala yun to be speaker nila. To be nila, yung magtagapagsalita, si Senator Chis Escudero. At ito, doon naman lumalabas na, ito may kaso din ito. O bakit hindi pa ito nakulong? Di ba? Grabe, no? Ito rin yung masakit sa atin Pero ito ito lang ho na part yung bigyan natin ng kasi pag inubos ho natin dito, matagal-tagal ho ito. Matagal-tagal ho ito na pag-usapin. Pero nakikita ho natin dito na hindi yung iba naman yung sabi ho nila mga kababayan ko ay pamumulitika lang ho talaga. Kasi kung pamumulitika lang ho dapat dapat halos di ba po? Ay ito naman, ito battle of the brain, kung sino yung totoong. Dito mo ho makikita sa kanilang impeachment trial dito laban kay BP Sara at sa kanilang session dito. Ito yung tinatawag na mga opposition sa election of impeachment proceeding. Itong nangyayari ho dito. Alam niya naman ho na iba-iba silang kulay diyan. May yellow, may pula, may berde, di ba? May dilaw, may pula, may berde, may asul. Dapat hindi yun magkalaban sila Kaso alam naman ho natin na kanya-kanya sila. Meron naman ho talagang may ginawa naman ho talagang magic. Di ba po? Sa lato balita ho talaga si Senator Marcoleta parang malala ang sakit Parang balita lang naman ho. Kaya nga binisita siya ho ni BP Sara Pero sa mga hearing wala ho si BP Sara. Nagsalita naman ho siya. Diba? Nahahawa na po sila sa mga tirada ng ating dating presidenteng nako. Na may neck brace, may kung ano-ano pa. Di ba po mga kababayan ko? Munting reaksyon lang naman ho ito ating ginagawa para lang naman natin mapag-uusapan na kung ano nangyayari ho sa ating inang bayan, di ba? Di ba? Anak naman ng buhay mga kababayan. At ito ho, pakinggan ho natin ito mga kababayan. Ito, next topic ho tayo. Di ba? Nung nahuli na, nagreklamo siya na masakit na ho yung kanyang dibdib. Naniniki po ang dibdib ko. Naman talaga yung mga kababayan. Di ba? Sino yung dito? Yan ang tinatawag na kakaiba. Kakaiba. Diba mga kababayan, anak naman ang buhay talaga Pag nahuli, nagkakasakit talaga no? Sumasakit talaga ang dibdib ko. Parang tumataas yung presyon ko. Anak naman talaga mga kababayan. Pero pag sila yung nasa hearing o sila yung tumataas yung boses, sila yung matatapang. Hindi naman sila yung high blood.
Pag nagnakaw sila sa kaban ng bayan at hindi dineclare kung ano-ano pa, kung meron silang mga donasyon para mapagtakpan, para may utang na loob. Hindi naman ho nagkaka-high blood o nagkakasakit. Sa inyo ho mga kababayan, ano ho yung napapansin nyo dito? Ang sabi naman ho ng iba ay kinakarma, grabe naman ho kayo. Maawa naman ho kayo sa tao. Ay naku, huwag naman ho kayong ganyan. Maawa naman ho kayo sa tao. Hindi ho karma yan. Consequence yan. Ay, ganun. Ay! Ganun rin pala ho yun, mga kababayan. Dapat na ba lahat sila na pag nahuhuli nagkakasakit? Pag mga politicians ho ha, hindi, to be fair ha, hindi tayo bias dito. Lahat ng mga politicians galing sa from SK pala kasi may mga SK din ng mga running to Kapitan eh. From kapitan to mayor o ano man mga policeman, so nagkakasakit ho agad. Anak na buhay. May nagkaka-neck brace, may sumakit yung tuhod, may nagkakasaklay, ano pa, ang dami May nagpapa-opera ng mata. Di ba ho mga kababayan ko? Sabi ho ni ni Sir dito Dorcus Titanoso, he would face for a major critical charges. Number 1, plunder, RA 7082 80. Pangalawa, violations of anti-gift law. Ito pa, indirect bribery and revised penal code, article 211. Di ba ang dami? Pero ang napapansin ho natin dito, ang pinaka-highlight ho dito, mga kababayan, kahit nga sabi ni Sir Alan Cedre, no? Alan Cedre. Alan siguro, Cedre. Itong sinasabi niya. Style niya, bulok. Diba? Grabe naman nung kayo magsalita. Ano naman ho talaga? Ano naman ho talaga? Baka, siyempre baka that time, kasi mainit, tapos pumasok siya sa aircon, baka tumaso talaga yung presyon. Grabe, 150. Ang taas talaga ho. Ang taas ho talaga. Over sana yon, hindi pa sinabi. Pag nagnakaw sila o pag may mga tinatago sila, maganda naman yung mga tulog nila, yung kain nila, hindi naman sila high blood o diabetes. Yung insulin nila, normal naman. Sa inyo ho mga kababayan alam nyo na. Woo! Ang galing! Anak naman ng buhay no? Ito yung si Ballpoint po, baka na napansin nyo. Di ba, Ma'am Rouse? Ma'am Rose talaga, sign of guilt daw yun. Hindi yung sign of guilt, baka sa init lang, ho? Alam nyo naman mainitin ba naman lagi nakasimangot yun? Naka-monitor lang ko si Ballpoint, mga kababayan ko, Mega love shoutout po sa inyo for Sir Fidelito, Andasan, sa lahat po Surging Aison, ano pa dito, sa lahat po dito, mga Sir Danilo Tolentino, at sa lahat po na nanonood. Baka sa di ba nagwiwig siya, syempre mainit ho yun. Baka tumaas din yung presyon, at syempre baka nape-pressure din. Dahil, pero nag-flying kiss pa yun, gumanon pa ako,
'Di ba ho? So saan sila nagmana? Kasi yung nagpauna nito, nagpauso ho talaga mga kababayan, ang ating former President Gloria, 'di ba? Nagka-Nick Bryce, sunod si former President Arap nagkaano sa tuhod, may paopera sa mata, tapos may senador naman na nagsaklay, si Boy Aguimat. Sino pa yung susunod na magkakasakit nito? Tapos ang ating former President Digong, 'di ba? Anong nahuli, biglang humina din ho yung katawan, yung kanyang health resistance. Yung immune system niya ho, pero malakas pa rin ho siya uminom ng Coke Zero, sabi ho ni Kitty Duterte. At ngayon naman ho, mga kababayan, mga kasubaybay, sabihin naman ho dito, umayos ka, baka mapahamak. Hindi naman ho yan fake news, mga kababayan. Ngayon masama nga ho talaga ang lagay dahil una tumaas talaga yung presyon niya. Pero pag sa Senado or saan sila may hearing sa session, matapang naman, di naman tumataas yung yung presyon. Ang napapansin ho natin, tumataas ho yung boses. You are out of order. Tapos laging nakagano, no? Kala mo bulldog eh. Tatahol tayo dito. Mga ganun siya eh. Diba? May marami ho tayong talent kahit walang effects. Ano lang ho yan, para medyo seryoso naman ho kayo masyado eh. Alam nyo naman ho talaga, good in shape naman ho siya. Pero syempre pakinggan lang ho natin para malaman din ho natin yung kalagayan ng ating senador. Pati nga ho si Sir yung naghuli ng PNP chief siguro ho ito ng Philippine National Police. Medyo malungkot din ho siya. Opo, sobrang lungkot niya ho. Oo. Ayan, good evening ho, sir. Ma'am Ana Quino and Ma'am Marlene Castro, no? Sir Fidela Orcales, good evening po. Mega love shoutout po sa atin lahat. Kita nyo ho yan. Pero kung gano'n naman ho nung nangyari, syempre malungkot naman ho talaga. Baka mapano pa, hindi pa, alam nyo naman, sa kulungan, mas malala, mas mainit ho doon. Paano ho yan? Kung may medical, may MRI yan, kukunan ka pa ng dugo, CBC, lahat ho yan, diba? Matagal-tagal ho yan. Pero sabi naman ho ng iba, baka technique lang para kasi pag kung hindi ho tumaas yung presyon niya ho, mga kababayan, mga haka-haka lang naman ho yung mga naririnig ho natin, mga nababasa. Kasi naman ho, kung hindi po siya, syempre naman ho, kung hindi ho sumama daw o kung gawa-gawa lang niya ito, style niya ho ito, sabi naman ho ng iba, syempre, bibisita ho yung vice presidente. Baka may napag-usapan sila kasi bumisita, mga kababayan ko. Kung hindi naman ho tumaas yung presyon niya, hindi siya mabibisita ng vice presidente at syempre hindi sila magkausap kung anong the next plan na naman daw ho, sabi ng iba. Di ba, Ma'am Rose? Ano masasabi niyo ho dito, mga kababayan, mga kasubaybay? Kasi ganun ho nakikita niyo kung ano po yung tirada. Ako napapansin ko rin pero syempre binabasa ko yung mga sa comment section, binabasa ko kung sino yung mga grabe talaga magsalita. Di ba? Para sa akin napakadali naman ho talaga ng sagot diyan pag
Di ba mga kababayan? Yan tinatawag na diskarte lang yan. Oh. Kailangan talaga may diskarte ka. Para, syempre, siyempre, kita niya, pag ano doon, dumating ho yung ating BP o nagpa-interview ka sandali, konti, ang inuna niya, pinuntahan niya si Senador Marcoleta. Ang ibig sabihin, may napag-usapan. Sabi naman ho ng iba, pag ganyan, simple lang mo talaga eh. May mga pattern. No? Ganun lang, simple lang naman. Nako. Talaga naman eh, no? Diba? Copy-copy lang yan. Sa inyo po, anong masasabi nyo dito? Kasi ito, sangkot din ho yung asawa niya. Ay balita din, di umano, malaki din ho yung kickbacks niya. Di ba, bumaba nga siya ng minority. Para, dahil hindi siya napagbigyan. At ito na, may mga rally-rally. Pag sa rally, hindi naman ho sila na high blood eh. Ulan-init yun. Diba ho, mga kababayan? Sa inyo po, anong napapansin nyo rin ho ba? Ako, napansin ko rin ho. Diba sa Amber Savero, no? Mega love shoutout din po. Sir Benjoy and Sir Faustino Mayor, no? Mega love shoutout po dyan sa inyong, ano nga yung ano ni Sir Faustino Mayor, no? Mega love shoutout po sa yan. Si Sir Joy Fernando, mega love shoutout din po, sir. Diba? Anak ng buhay, no? Ano nga yung delicacy, sir? Ano ba yun? Shoutout po natin, Sir Faustino Mayor, para ma-shoutout po natin. Kasi pag ganyan, no, 'di ba, na nasa ano siya, nasa kulungan, ay mahirap din ang buhay doon, mainit. 'Di ba, mga kababayan? Ito pa, kung nagkakasakit siya, kung ganyan yung may sakit siya, mga kababayan, tumaas yung presyon niya, bakit na pumunta si si VP Sara? Sabi naman nila, syempre pattern na ho. May pinag-usapan. Kasi pumunta ho talaga 'di ba, mga kababayan ko? Parang drama lang, Ano to? Plano, drama, o ano ba, mga kababayan? Kayo na hong umusga, ha, mga kababayan, para sa akin na ganun ho talaga. Wala ho tayong magawa eh. Ang iba naman, sabi ho nila, karma. Diba? Ang gaganda ng mga bracelet nila. Pero pag buti nga mga kababayan ko kung ultimo tayo pag nahuli kalad ka rin ka talaga. Kung tayo mga ultimo may kasalanan, kinakalad ka, minsan ginaganon pa, minsan binibigwasan ka pa patago Ito sila protektado pa concern pa yung mga tao sa kanila. Yung mga kapulisan ho natin, anak ng buhay. Di ba po? Sa inyo po, ano masasabi nyo? Kayo rin anong opinion nyo dito? Di ba ho? Tapang, pero bakit bigla nagkasakit? Mga kababayan ko. Ito pa po, pakinggan ho natin. Ito po, next topic ko tayo. Ito nag-ask ng ano naman ito impeachment, balikan ho natin yung nagbitaw ng matinding salita talaga sa impeachment trial ni ating VP Sara. Ito mga explanation na ho nila ito. Yan, verbatim debate.